Ito ang malupit mga kadiskarte. Nakikita niyo yung watermelon na para siyang planeta. Oh. Iba't ibang ano talaga yan. Makikita mo dyan. Ang lupit pa naman. Oh. Sobrang laki talaga yan. Tapos nakalinya pa. Naku, ang lupit ng idea nila. Isang pitik lang, lalabas na agad. Oh. Ito yung idea na wala pa sa atin. Naku, mukhang mahirapan tayo maghanap ng buto nito. Ang lupit ng idea nila talaga. Oh, ito pa matindi. Akala mo yung plato na umiikot. Oh. Yun pala ay harvester nila. Ang tindi yung idea nila. Oh. Pinapatong lang nila dyan sa sa mangkok na yan o sa plato. Ay talagang ganado yung mga farmers nito. Talagang tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila. Oh, biruin mo. Natatanggal yung pagod nila dito kapag ganyan yung trabaho nila. Oh. Hindi mo kailangang maglakad-lakad or magpasan-pasan. Oh. Harvester na mismo ang lalapit sa kanila. Oh. Siguro naawa yung harvester sa mga taong senior citizens. Oh, tingnan mo naman. Mga matanda na yan sila. Siguro ano na yan yung tuhod nila. Lupay-pay na siguro yan. Kaya at least meron talagang harvester na malupitan na idea. Oh. Tingnan mo naman sila. Mas lalo silang lumalakas. Oh. Kahit senior citizens na sila. Oh. Ang tindi ng idea nila, talagang walang kahirap-hirap yung mga farmers doon sa ibang bansa. Oh. Akala ko satellite na bumagsak, yun pala ay harvester ng gulay. Tingnan mo naman ang gulay nila. Kumbaga buong mundo siguro ang suportahan nito. Ang lawak, talagang hindi sila mahirapan doon pagdating sa gulay. Oh. Siguro mura lang yung gulay nila doon. Oh. Tingnan mo naman kapag malawak kasi ang mga gulayan, mas lalong nagmumura yung presyo nito. Ay mas malupit ito. Tingnan mo yung mga tao sa ibang bansa. Oh. Kahit gaano sila kahirap pero hindi talaga sila umaasa doon sa mga nagrally-rally. Oh. Mayroon talaga silang sariling sikap nila. Oh. Ay mayroon naman silang paa, mayroon naman silang kamay. Oh. Kahit may diferensya yan, ay talagang sumikap sila para mabuhay. Oh. Gumawa sila ng garden. Oh. Taniman siguro ito ng gulay mga kadiskarte. Oh. Ito dapat ang tularan ng mga tambay. Oh. Dito sa atin kasi maraming tambay kasi na walang ginagawa. Oh. Dapat ganyan ang tularan nila. Tingnan mo yung kabayo sa ibang bansa, yung walang kwintang kabayo. Ang ginagawa dito ay nilagyan ng malaking gulong sa likod niya. Oh. Paikot-ikot na lang yan. Tingnan mo para siyang barina. Oh. Talagang napatabi talaga yung mga damo na yan. Oh. Ang lupit, talagang nagagamit yung gulong ng bike. Pati yung wheelchair na nasisira. Naku, nagagamit talaga. Oh. Ang tindi ng kabayo na ito. Malupit yung nag-isip nito. Siguro scientist yung nag-isip nito. Oh, biruin mo naman. Naka-invento siya ng ganun. Oh. At least yung inalagaan mong kabayo ay napakinabangan ito ng maayos. Talagang malupitan yung diskarte mo dito, kuya. Oh. Tingnan mo naman. Oh. Naku, talaga napuputol yung mga damo nito. Tapos yung mga damo dyan or dayami ng palay, binabalik lang din dyan para ito yung magiging fertilizer niya, organic fertilizer, na hindi mo kailangan bumili. Oh, tingnan mo naman. Ang lupit ng idea nila. Oh. Yan kasi kapag nalanta yan ay talagang naging organic fertilizer yan. Ay talagang tataba yung mga tinatanim mo dito kung ito yung mga idea mo na nakakatipid ka pa. Yan ang malupit na idea. O ito ang malupit. Tingnan mo siya. Oh. Akala mo natabunan ng lupa yan. Hindi yan. Cultivation ang tawag niyan. Oh. Tingnan mo yung makina nila. Talagang magaling talaga ang lupa. Napunta dun sa gitna. Talagang naiwasan nila yung pananim. Oh. Ang lupit ang idea. Ay matindi talaga ibang bansa. Tingnan mo naman kapag nagdilig sila. Oh. Parang umuulan lang. Oh. Di remote kasi yan. Yung mga nila. Yung tubigan na yan. Kumbaga nakasit up na yan ba. Ang ginagawa kasi dyan, pinapagapangan ito ng ng hose, yung mahabang hose mismo. Tingnan mo naman, oh, parang bumabagyo talaga siya. Oh, sobrang lakas ng tubig niyan. Ang malupit dyan ay pwede ka pang maligo. Kasi malakas yan, talagang parang totoong ulan. O, tingnan mo naman yung idea ni kuya. Parang nagtutulak lang ng kariton na walang kwintang kariton, no? Pero hindi mo na malayan yan, oh, talagang nagbubungkal ng lupa yan. Oh. Nakikita mo naman, sobrang linis talaga ang ni kuya, ang ginagawa niya. Oh. Tingnan mo naman, nagtatago yung damo sa ilalim ng lupa. Oh. Ang lupit. Ito yung malupitan na idea nila. Oh. Tingnan mo, dubling kita nito. Yung ilalim ng kasagingan, oh, talagang nilagyan nila ng ibang pananim, oh, sibuyas. Oh. Intercropping kasi ang tawag niyan. Yung tipong nagpapalaki ka pa ng puno ng saging, tapos meron ng susunod na pwede ka pang kumita. Oh. Ang tindi. Tingnan mo naman ako, ang lawak pala. Ang laki ng kinita nitong may-ari nito. Oh. Grabe. Ilang hektarya kaya to? Oh, ang lawak. Talagang malupitan ang idea nito. Diskarte lang talaga ang kailangan talaga. Kahit malawak ng lupain mo, kung wala ka namang ganitong pananim, ay useless din. Kahit maliit, basta mayroon kang ganitong pananim, ay talagang swerting-swerte ka talaga dito. Tiba-tiba ka talaga dito kapag nabinta mo talaga to. Ang lupit ng idea. Oh, pwede pa gawing pamaypa yung mga dahong saging. Lalo na kapag nainit ang panahon. Nako, pwede mong gawing bubong yan. Ang tindi.
Ay ito pa, mas malupit. Tingnan mo naman, akala mo hotdog, yun pala ay dambuhalang pipino. Ang tindi yung ginagawa nila. Bago mag-harvest siguro ng saging, mapakinabangan nila muna habang maliit pa yung sagingan. Ang tindi, sobrang laki talaga. Naku. Ito pa, sili. Nasa ilalim ng kamaisan. Hindi pa na-harvest yung mais, tinataniman na agad ito. Tinutusok na yung lupa. Tapos hinuhulog na yung similya ng ano dyan, ng sili. Ang tindi, para siyang atsal, ha. Tingnan mo naman, siyempre kailangan nyo lilinisin yan. Yung dahon na yan, huwag nyung sunugin. Nilagay lang dyan para magiging fertilizer. Ang lupit, nako. Pwede ka palang kumain ng mais dito, kahit hilaw pa. Ganyan yung paglinis. Tuwang-tuwa na naman yung sili nito. Kasi kakatanim lang yan, ako nabuhay agad. Ang lupit, pwede ka pang humiga dyan sa ilalim, sobrang linis. Nako, malawak ng ano mo dito. Ang tingin mo dito, tingnan mo naman. Ganyan yung hitsura niya. Malaki na yung sili. Green na green. Ang lupit ng idea nila. Dubling kita. Ibig sabihin, talagang kayang-kaya nila suportahan ang buong barangay nila or buong nila, lungsod. Sa gulay-gulay lang. Tingnan mo naman. Hindi pa nga na-harvest yung mais, ay meron ng pananim. Yun ang nangyari dun sa kanila. Sunod-sunod ba? Pero sa atin, marami namang gumagawa nito pero bihira ko lang nakita. Tingnan mo kapag nag-harvest. Nilapag lang dyan. Ang lupit. Kung makikita mo talaga yan, ako talagang ma-inspire ka rito sa ginagawa nila. Ito na, nang harvest na talaga sila. Nako, nilinisan na. Nako, sobrang laki na yung sili dyan. Ang tindi ng idea nila, ang malupit. Talagang may bunga na yung sili. Naka-harvest na talaga sila. Ang lupit ng idea nila. Ito yung idea na bihira lang talaga gumagaya. Nako, swerte naman yung gumagaya nito. Sobrang mahal pa naman yung sili ngayon. Nako, jackpot na jackpot talaga sila. Ang lupit ng idea nila. Ay, ganito pala ang pag-harvest ng sibuyas doon sa kanila. Nako, ihilain mo lang yung lubid. Talagang hindi sumakit yung likod mo dito. Nako, kahit senior citizens ka or kahit tumatanda ka, nako, walang problema dito. Makapagtrabaho ka pa rin kasi ayaw mo magyoko-yoko Ay, mas bilib ako kay ate. Kakatapos lang niya mag-duty sa call center, diretso na agad doon sa palayan. Talagang nag-tractor siya doon. Excited pa talaga si ate magtrabaho dyan. Kasi alam niya may taga-buwat sa kanya kapag bumaba siya. Ang lupit ng idea. Nako, nayari na si ate. Ang tindi talaga doon sa ibang bansa. Kahit gaano ka pa kaganda. Parang requirements yata doon sa kanila na na magtrabaho ka sa sa mga taniman. Kumbaga magiging farmers ka muna bago ka pumunta sa siyudad. Parang siya ba? Ito yung priority nila. Siyempre, kung walang pagkain, walang gulay, walang palay, walang mais, nako, hindi ka makakain talaga, magugutom yung mga tao.